po, ito, puro tae po ito eh. Puno po, yan. This is the virgin to snakes, no? Kita nyo? Bokoy. This is, punong-puno po siya. So dahil po na-constipate yung aso, masyadong matigas yung tae, nahihirap, masakit. Masakit po tuwing nahawakan yung tiyan niya, ano na yung tiyan. Hindi siya masakit, dehydrated. Tapos Kala nga namin na-dislocate mo yung... wala akong problema dun sa ano niya. So, ang nangyari po is that pag lumalabas ngayon yung pupo niya na matigas, yung anal gland niya nadadamage. Parang kaya po minsan may dugo. Ang nangyari po minsan, ito, nagkakaroon ng bara. Pagka matigas na kamera, lumalaki. Kaya minsan mabaho din. Ang ginawa namin kanina, din-rain po namin ng konti. Tapos kasi nung lumalabas na yung pupo niya, ang ginawa natin is, dahil punong-puno, tigas, yung ano niya, nakikita yung suppository lumabas, nawala ng pressure, nawala ng build-up. Tapos, since wala na siya ng tubig sa katawan, dinextrose po natin para magkaroon siya ng fluids ulit sa katawan. Ang resulta po lahat ng ginawa natin is para lang natin tinanggal yung bara sa kanyang tiyan, sa kanyang colon, no? So, dahil ito po, makikita naman natin ano, parang trend hanggang sa tiyan, hanggang ano puno. So, lumabas, ayun na po ang resulta. So, inayos natin yung sa puwet kasi na-damage ito. So, okay na po ito. Tapos, para pong ganun. Tapos, ang ginawa natin is that ito, lagyan natin sa pusoy, lumabas. So, na-release yung pressure. So, yung distension, I'm sure pag in-x-ray natin ito ulit ngayon, mas clear na yung makikita natin. So, although hindi naman natin po kailangan ng x-ray. No? Pero, ayun na po, okay na siya. Kita niya, gumagalaw na, kumakain na. Mas maginhawa siya. Tina-check natin yung tiyan. Wala naman pong maging problema. Wala siya pwedeng Room? Siguro po, bigyan natin siya ng grace period of 1 week. Para lang makarecover siya, makabalik siya sa normal, tapos saka nila natin siya. Paano kasi hindi kasi talaga siya madalas uminom ng water, kahit may water na available? We have to make it appealing for the dog to drink water. Kasi ma'am, ang mangyari, yung po ang pinaka-source po ng problema natin would be the dog not drinking enough water. Correct. So, pag hindi po siya nagkaroon ng nakainom ng tubig, tapos mainit, nagkakaroon po talaga ng tinatawag na hydration deficit. The body will try to compensate for that. Pag hindi po makakompensate yung body, this will happen again. So, medyo swerte po tayo ngayon at naagapan, nagawa po natin ang paraan. Pero pag next time, hindi po natin masabi, ang summer, init talaga. Mulag today. Pero init po talaga. Kahit po kami, kaya dito, every day, naka-open ng mga aircon namin sa lahat po na aso kasi mainit po talaga. Okay lang siguro siya kung pakainin na may sabaw. Basta po may fluids. That's why nag-prescribe din ako ng probiotics para po sa ano po may reseta is para makatulong sa digestion. Of course, mahihirapan po kasi siya muna mag-digest because, of course, kahit pa paano, although wala naman pong damage yung kanyang digestive system, na-extend yan eh. Kahit pa paano, parang, kumbaga, nahatak yan. So, we have to do that. And then, probiotics. And then, of course, kaya din ako nag-recommend